Gandang araw mga boss, nasa biyahe na sila customer dahil nga sa pauwi na sila papuntang Bicol. Bigla na lang daw umilaw yung check engine dito sa dashboard. Ilang buwan na? Yung spark plug. Ay, ilang taon na? Simula po ng ano, di pa na... Palitan? Ilang kilometer? 117. Sir naman 170 na pala yung takbo mo Lagpas-lagpas ka naman na talaga. Start mo nga sir. Mahaba na masyado yung kilometer na tinakbo ni customer. Sa akin lang, palitin na ito ng spark plug. Sige. Wala na, mabibrate na itong makina ni customer. Napacheck up na ito ni customer sa isang sikat na pagawaan. Aba, grabe naman yung estimate. Check engine lang na makita ko, 28,000 sa sinisingil. Eh di wow. Check engine mo siya? Wala na po sa ngayon. Imbestigahan ko nga si customer tapos check upin ko itong sasakyan niya. Ba't nawala yung check engine? Opo, yung sa battery po na Ginaya mo yung ginawa ko. Opo. Nawala siya. Opo. Eh kaya lang sir, dapat nagpapalit ka ng spark plug. Ayun ang problema, 117 na nga Eh talagang manganganak na yung sira sa'yo kapag kahit sino mag-check up dyan. Pag hindi ka pagtatapatan. Switch off ko nga itong makina niya tapos start ko ulit yan. Duda na kasi ako dito sa starting niya. Sa pakiramdam ko talaga dito mga boss, delay na talaga yung starting niya at kailangan na talaga itong palitan ng spark plug. Start ko nga yan ulit. Late na yung start niya Ba't napakamahal ba ng spark plug dito sir? Ha? Sabi ko, kasi sir, inano lang to sa akin ng chewing ko. Ilang buwan pa lang to sa akin. Late na yung start niya Pag ganitong mahina na yung spark plug niya mga boss, ang unang-unang maramdaman nyo dyan, mabibrate yung makina, tapos yung hatak niya, hindi na siya smooth, tapos mabagal na siyang humatak. Siyempre, yun na nga yung pinaka-number 1, yung lumang spark plug, kailangan na talagang palitan. Kaya nag-recommend na ako kay customer na kailangan na itong palitan ng spark plug. Pero ipakita ko sa inyo yung estimate mga boss. Ayan yung unang estimate mga boss, 18,000. Kaya lang, nadagdagan pa raw yan ayon kay customer ng additional 10,000. Nagtataka nga ako dyan, pati pang ilalim kasama sa check engine Meron palang connect yun. Ano ito sa brake pad? Anong kinalaman ng brake pad dun? Kakagulat naman itong mga gawa sa inyo. Check engine ang problema, punta sa brake pad. Anong kinalaman ng brake pad dun? Kakapalit lang po namin ng brake pad. Papapalit nyo lang ng brake pad. Tingnan nyo, may brake pad na nakalagay. Check. Kapapalit nyo lang ng brake pad pero kailangan palitan. Taga saan kayo sir? Bicol? Layo naman. Saan sa Bicol? Tabako po. Tabako? Inatid lang po kami dyan. Kain ko sa Gentry. Tapos nag-check engine. Opo, pauwi na kami ng nakarang araw. Check engine. Actually mga boss, nung time na magpapagawa yan si customer, nasa Tarlac ako at hindi naman kami nagkita. Bali, phone call lang kami dalawa. Kaya nung may kwento sa akin yung pangyayari, sabi ko hintayin niya ako. Ang problema nyo, check engine. Pero ang gagawin, balik na injector cleaning, replace rotor disc. Replace rotor disc. Ito mga boss Yan ang gagawin. Check engine lang ang problema. Throttle body cleaning, package intake manifold, injector cleaning, replace rotor disc, radiator flashing. Tapos may parts and materials, brake pads, radiator flashing, radiator coolant. Noon pa man mga boss, i-check ko pa rin itong rotor disc niya, pati yung brake pad. Baka naman totoo talagang dyan ang gagaling yung check engine. Bago lang itong brake pad, sir. Opo. Ako na rin yung na gano'n yan. Ikaw na nagpalit. Opo. Buti marunong ka. Yung sabi ko. Ay, video ko rin. Ang layo pala narating ng video ko, mapot ng Bicol. Okay naman O, yung mga ganitong tama, sa akin kasi, hindi ko na masyadong pinagpapansin yan. Diba? Alam mo kasi magpa-repace ka nito, turuan ko kaya, kaysa magpa-repace ka nitong rotor disc, bumili ka na lang ng bago. Unang-una mga boss, yung ko lang nalaman, napakaliit lang pala ng diferensya nila. Lipat ako dito sa kabilang side. Sa kabilang side? Okay naman, bago lang yung brake pad. Ang kapal-kapal ng brake pad, Kapako lang, Ayan, Pero dito talaga, sir, pinakita ko naman na kay madam, di ba? Nakita niyo naman. Talagang palitan to ng spark plug. Dahil nga sa itong spark plug, hindi siya makasunog ng maayos. Siyempre, pag hindi makasunog ng maayos, ayun na yung maramdaman na parang biglang nagdi-delay. Kaya nga start niya, pag in-start ko, delay
Diba? Kaya kailangan dyan tayo magsimula sa basic. Hindi siya mapaliwanag eh. Kasi Hindi nyo paliwanag, basta palit lang. Hindi ko rin kailangan pala paliwanag Kaya ako rin paliwanag ko sa'yo, paano yun? hindi, siya kaya nagtatanong kasi nanonood ako sir. Mga pinapaliwanag mo muna eh. Oo. Sabi ko, Ito kasi sir, laglag. Hindi ako pwede sa barko. Sa pagtanggal ng spark plug nito mga boss, gagamit ka ng box wrench na number 10 para maluwagan mo muna yung 4 na bolt na number 10 dito sa bawat ignition coil niya. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mo ang matanggal yung bawat bolt dito sa ignition coil. Ayan mga boss, natanggal ko na yung pangatlong bolt dito sa ignition coil at ito naman yung pang-4 na bolt na tatanggalin ko. Sunod ko naman gagawin dyan mga boss, dahan-dahan kong iaangat itong ignition coil. Dahil nga sa ang gagawin ko dyan, huhugutin ko itong socket wire niya. Kapag dinisconnect nyo naman itong socket wire nga dito sa ignition coil, meron kayong ipipress dito sa socket wire niya. And mga boss, di ba, nahugot ko na itong socket wire. Ganon din dito sa pangalawang socket wire niya or pangalawang ignition coil, ipipress nyo lang itong socket wire, tapos hugutin nyo na siya. Ayan o, tingnan nyo. O, di ba? O, di ba? Ganon lang naman siya kadali mga boss at hindi kayo mahihirapan. Bali sa 4 na ignition coil, syempre, meron din niyang 4 na socket wire na huhugutin kayo. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, sa paggawa nyo, samahan nyo lagi siya ng pag-iingat para hindi kayo nakakasira. Siyempre, dahan-dahan sa paghugot nitong ignition coil. Tapos pag hinugot mo naman itong socket wire niya dito nga sa ignition coil, siyempre hanggat maaari, dahan-dahanin mo rin. Baka mamaya maputol mo naman yung wire. O di ba? Ganyan lang. O di ba? Gitanggal mo na ngayon yung 4 na ignition coil na nakatusok dito sa spark plug. Sa pagtanggal naman ng spark plug mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng spark plug wrench. Ipapasok mo itong socket wrench ng spark plug mo kung saan tinanggal mo nga yung ignition coil. Tapos, gamit ka ngayon ng ratchet, pihitin mo pa kaliwa itong ratchet mo para lumuwag nga itong spark plug. O di ba? Ganun lang naman siya kadali. Hindi naman kayo mahihirapan. Kumbaga basic na basic lang gawin ito. Siyempre naman mahalaga na alam nyo kung paano yung paluwag at alam nyo rin kung paano yung pahigpit. Kaya napaka-importante bago kayo mag-DIY ng sasakyan nyo, dapat alamin nyo muna kung paano yung paluwag ng spark plug at kung paano rin yung pahigpit. Para nga sigurado kayo na hindi kayo magkakamali. Gaya nito mga buso, grabe yung higpit ng spark plug niya. Kaya nga kung hindi ka marunong, akala mo tuloy mali yung sistema ng pagluwag mo ng spark plug. Yung pala, grabe lang pala yung higpit niya kaya hindi mo maluwagan. Pero nakita niyo man mga boss, naluwagan ko na yung 4 na spark plug dito sa makina ni customer. Sa pagtanggal niyan, dahil nga sa malalim itong pwesto ng spark plug, gamitin niyo yung ignition coil niya. Yung dulo kasi noon, meron siyang rubber na pwedeng kumapit nga itong spark plug. Nakita niyo itong spark plug niyo, talagang for replacement na yan. Oh, yan oh, makikita niyo nung hinugot ko, malayo na yung gap ng spark plug, malaki na kumbaga. Kaya nga nangyayari, nag-hard starting na itong makina ni customer, bukod doon, hirap na daw siyang humatak. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung 4 na lumang spark plug at ito na ngayon yung bagong bili ni customer na 4 na spark plug din syempre naman. At sa paglagay naman itong bagong spark plug mga boss, syempre dapat diyan kayong maingat. Unang-una kasi mahal yung spark plug na yan, iridium yan. Kaya pag inilagay nyo yan hanggat maaari, huwag nyo siyang ibabagsak. Nakita nyo sa paglagay na gagawin ko, idinikit ko yan sa daliri ko, tapos dito sa gilid ng butas na pagkakabitan mo ng spark plug, i-slide mo siya pababa. Kasi pag naibagsak niyan mga boss, may possible magdikit yung ground electrode niyan sa center electrode. Ang mangyayari niyan, magpapalya yung makina. Kita niyo itong gap ng luma mga boss, ang layo na. Pasensya na kaya, medyo nag-blurred. Compare ko yan dito sa bago na talagang nakalibel yung gap niya. Kita niyo naman, kahit blurred na yung pagkakakuha ko, talagang yung gap nitong luma, kitang-kita mo talaga na malayo eh. Compare mo talaga dito sa bago eh. Ilagay ko na nga yan mga boss, ito na yung pang-4 na spark plug na ilalagay ko. After nyo nga mailagay itong spark plug, syempre gamit ka dyan ng spark plug wrench mo. At sa paghigpit na gagawin nyo mga boss, syempre i-manual nyo muna yan. Gamit nga yung kamay nyo, pihitin nyo bawat isang spark plug, higpitan nyo siya. Yan o, makikita nyo, ipinapakapit ko muna yan sa thread niya. Huwag nyo agad gagamitan yan ng ratchet nyo na pwedeng magkamali kayo at malustrig nyo itong kinakapitan ng spark plug. After nyo nga maipakapit ng maayos itong spark plug sa thread niya, o pwede mo na ngayong gamitan yan ng ratchet mo
para ma-final mo na yung higpit dito sa bawat spark plug. O di ba, ganun lang naman. At syempre, sa paghigpit naman na gagawin nyo dito sa spark plug, wag naman yung sobra-sobra sa higpit na akala nyo hindi na kayo magtatanggal ulit ng spark plug. Yung tamang higpit lang. Nararamdaman nyo naman yan pag lumapat na yung spark plug eh. Matigas na siyang pihitin. Dahil sa okay na yung pagkakalagay mo ng spark plug, pwede mo na ngayon ilagay itong ignition coil. Itusok mo yan dito sa spark plug. Tapos, ilagay mo yung socket wire niya. I-connect mo na yan. Ibig kong sabihin, ayan o, kung makikita nyo, di ba, yung socket wire, i-connect ko na dito nga sa ignition coil. Ganon din dito sa pangatlo at pang-apat na ignition coil. I-connect nyo na yung socket wire niya dito nga sa bawat ignition coil niya. Siyempre, pag inilagay nyo naman itong ignition coil, dapat nakalapat ng maayos yan. Para pag inilagay nyo na yung 4 na bolt niyan or bawat bolt niyan dito nga sa ignition coil, madali nyong maipapakapit itong bawat bolt niya na number 10 dito nga sa thread niya. Alam nyo mga boss, sa paggawa naman ng sasakyan, dapat may diskarte rin kayo, hindi yung tira-pasok. Gaya nito, after ko maipakapit sa thread niya, itong 4 na bolt dito sa bawat ignition coil niya, kung makikita nyo, ipinafinal ko na yung higpit. Gamit ko itong box wrench na number 10. O di ba? Basic lang naman talaga, walang kahirap-hirap. After nyan, kung hindi ka papagod, check mo itong ignition coil niya. Kung meron siyang maluwag, kung okay naman, pwede mo nang pa-start itong makina. Sige nga sir, start mo nga sir. May pahabol nga sa akin si customer, malakas pa daw ito sa gas. Nakpo po, pag ganun, throttle body ang problema. Kaya subukan ko muna itong mga boss, baka makuha ko sa spray lang. Pa-start ko muna itong makina. Okay. O diba mga boss, ganun ang start, one click. Ha? Oo, ang ganda. Pagpalo ng starter, may angat kagad eh. Kaya lang mga boss, pasensya muna dahil nga sa may pahawol pa si customer na problema dito sa sasakyan niya. Unang-una gusto niya pa itong ipa-scan sa akin, tapos yung locks daw ng gas. Kaya subukan ko muna ito kung isprayan sa throttle body kasi medyo hapon na rin eh. Kaya abangan nyo sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!